sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Ako po muli si Coach Oli. Yan. So wag pong kakalimutan bago po tayo magsimula, ha? Ay sana po i-like nyo po itong video na ito. And doon sa mga kababayan natin, sa ating mga manunood, sa ating mga kaibigan na hindi pa po subscriber ni Coach Oli, subscribe na po. Ulitin ko po, Coach Oli News PH. Maganda po pag-uusapan natin ngayon dahil si BP Sara nagpatawag ng Thanksgiving party. Oy, party ba? O Thanksgiving dinner sa mga media at sa vloggers. Ayan, nagpapasalamat si BP Sara. Instead na umattend sa NBI, nagpasalamat. O yan, yan ang pag-uusapan natin. At may binulong. May binubulong si BP Sara. O yun. Sa katunayan, meron po akong isang request kay BP Sara. Sabi ko, alam ko ma'am, pagod na kayo, no? So hindi ko na po pagtatagalin yung ating pag-uusap. Meron lang po akong isang request. Mamaya po, pag-usapan po natin yan. Pero, handa na ba kayo? Simula na ito. Simula na ito, mga kababayan ko. So, wag pong kakalimutan. Maging mapagmatsyag po tayo, okay? Ito po magiging topic natin for today. BP Sara, inuna ang party sa media at vloggers. Pangalawa, mga umatid, ipapatawag sa Quadcom. Demandahan na naman ito, demandahan. Nako. Senado, nang budol na rin. Amy Marcos, ginaya ang kapatid na BBM. Budol-budol talaga ang Marcos. Yan. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Again, simulan na po natin agad-agad, okay? Kasi kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, ha? Pakinggan nyo agad. Intro pa lang ng media. Ganito na. Pakinggan nyo. Intro pa lang, ha? Inuna muna ni Vice President Sara Duterte ang pumarty kaysa dumalo sa sabina ng NBI. Yun. Grabe talaga ang media, no? Di sakyan na lang natin. Yan ang gusto nyo, eh. Yan ang gusto nyong tawagin, eh. Di ba? Yan ang gusto nyong spin. Yan ang gusto nyong propaganda kay Sara. Party muna bago NBI. Wow! Bad trip kayo, bad shot kayo, bad shot. Grabe, no? Talagang pasasamain. Title pa lang, pasasamain si BP Sara. Di, gamitin na rin natin. BP Sara, pumarty. Di ba? Bago inayos, bago ginawa ang kanyang katungkulan sa bayan, nagparty muna. Ang galing, ano? Sige, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero nagpadala naman siya ng sulat sa ahensya. Giit pa ni VP Sara, hindi siya takot na maaresto at wala raw siyang balak magtago. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, nag-Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte. Inulit pa, imbis na pumunta sa investigasyon ng NBI, VP Sara nag-Thanksgiving party. Talaga na. Patayin nyo na kaya si Sara. Parang lahat ng gagawin ng aling ito, pamasamain ninyo, pasasamain ninyo, di ba? No. Teka muna, ha. Ang party ni BP Sara, Thanksgiving. Thanksgiving, hindi concert yan, ha. Hindi concert yan kung saang bansa or nag-helicopter para mag-concert. Ito ay Thanksgiving. Thanksgiving mismo sa opisina niya. At nagpasalamat sa media at sa vloggers. Ayan. Alam mo, dito natin makikita na maikwento ko lang itong party na ito na binabansagan ng media, ng mainstream media na party ito. Grabe, wala namang kakwenta. Hindi naman ito yung parang concert na naku, ewan ko. But anyway, alam mo, mas nabilib ako kay BP Sara. Alam nyo kung paano yung sinasabi nilang party? Kinausap kami isa-isa. Yes po. Hindi by group. Kayo, Banateros, kausapin ko. Kayo dyan. Kayo dyan, taga-SMNI, kausapin ko.
O kaya diyan taga ibang probinsya ikausapin ko. Hindi, nagpasalamat si VP Sara isa-isa. Binigyan kami ng oras. Kaharap namin siya one-on-one. Nagpasalamat siya, kinamayang kami. Alam mo, ibang klaseng politiko talaga ito si VP Sara. Kakaiba kasi alam mo 'di ba, yung iba magpapasalamat, "Salamat sa inyo. Oh, bigyan ng 5,000 'yan. Eh!" 'Di ba gano'n? Oh, 'di ba? Na kailangan naka-broadcast, 'di ba? Kailangan kita yung mga magandang ginagawa. Ito hindi, wala. Tapos pangkalahatan, para yung oras niya. Kaya alam mo kakabilib ako kay VP Sara. Kaya nga sabi ko, eto etong nung time ko na sabi ko, "VP Sara, ma'am, hindi ko na po pagtatagalin yung pag-uusap natin. Kasi alam ko pagod na kayo. Ang dami niyong inaasikaso. Tapos isa-isa kaming kinausap niyo. So nauunawaan ko po kayo. Ang importante naman sa atin, nagagawa niyo yung trabaho ninyo. Maraming salamat sa pag-iimbita niyo sa amin." No, sabi niya, "Hindi. Itong oras na ito nakaalaan talaga sa inyo 'yan." Sige. O, parang ine-encourage na mag-usap kami. Sabi ko, "Eto na lang. Isa lang ang sasabihin ko, ma'am. Isa lang ang request ko sa iyo, ma'am. Sana po ituloy po ninyo tumakbong presidente sa 2028. Kasi ma'am, we cannot afford to lose you. Cancer na po ang nangyayari sa Pilipinas. Pag ikaw ay hindi pa tumakbo at iba pa ang tumakbo, dadamputin tayo sa kangkungan." Alam mo, sagot ni VP Sara, "Sige, pag-iisipan kong mabuti." Sa akin, okay na yon. Ako, ayokong i-judge si VP Sara. But I really think tatakbo siya sa 2028. Kahit sabihin niyang ayaw niya or hindi. Kasi hindi niya matitiis yung nangyayari ngayon. Kaya ipakita natin, isigaw natin na kailangan natin. Totoo yan. Ang tingin ko dito sa politika natin, cancer na. Kailangan natin ng katulad ni VP Sara. Sigaw nyo na po yan. Isigay nyo. And naniniwala ako, hindi niya tayo matatanggihan. Dahil alam niya na this time, nakita niya na mismo kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Kung gaano kabulok ang sistema ng politika natin ngayon. Hindi niya lang alam. Iba kasi yung alam mo eh. Iba yung dinaanan mo. And this time, dinadaanan ni VP Sara. And I believe, hinugto pagdating ng 2028. Kung aabot pa ng 2028. Dahil kanina may usap-usapan. Ayan. Ito naman ay usap-usapan lang ng mga vloggers. Kasi nakakapagtaka talaga at nagmamadali si Martin. Di ba? Bakit? Ba't pinipilit niyang madaliin? Alam mo, may nagsasabi, kasi baka mamaya hindi na maganda ang kalusugan ni Marcos. Yung iba nga nagsasabi, baka ma-overdose kasi si Marcos. Di ba? Yan ang mga kwentuhan doon. Automatic, Vice President ang papalit. Ayaw nilang mangyari yon. Dahil pag nangyari kay Marcos, na matigok si Marcos, ay hindi hindi yayariin sa overdose o sa sakit o sa problema, sa stress. Pag natigok yan, automatic uupo si VP Sara. Yari sila. Kaya minamadaling tanggalin si VP Sara. Kaya nga, sige, gusto nyo ilabas yung impeachment? Ilabas nyo, tingnan ko kung magsasucceed kayo. Kasi ngayon, halatang halata, naduduwag na sila, wala silang makuha na hindi sila makalakap ng enough na pirma.
hindi na nila kaya ng impeachment. Bumubuelta na sa kanila yung mga pinaggagawa nila ngayon. Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang 2 impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. Why not call the office of the president? Yun, ang ganda na sinabi mo, BP Sara. 400 ang opisina na tumatanggap ng confidential funds. 400. Anong ginigisa? Isa lang. Office of the Vice President. At buti nagsalita na to. Matagal na nating sinisigaw yan eh. Hindi binibitawan ni BP. Ngayon binitawan niya na bakit hindi nyo maimbestigahan yung Office of the President. Pasok, Chua! Anong alam mo sinabi ni Chua? Ha? Itong congressman na ito. Ano sinabi ni Chua? Kasi ang iniimbestigahan nila, yung may yung walang kinalaman sa national security. Kasi ang presidente naman kailangan talagang protektahan ang security ng buong bansa ng Pilipinas. So tingnan natin, may point doon si Chua. Pero ito, I challenge you. Bigyan nyo ng confidential fund si BP Sara na maayos. Huwag nyong gipitin. Huwag nyong pagkaisahan. Pupusta ako sa inyo. Ubos ang komunista sa Pilipinas. Ubos ang NPA. Kung hindi man ubos na ubos, mababawasan ng todo. Pagbigyan nyo 1 taon, anong ibig ko sabihin? Huwag niyong sabihin na walang kinalaman sa national security si BP Sara. Alam naman natin, ito ay ginagamit para labanan itong mga makakaliwa. Kaya nga binabanatan to ng komunista si BP Sara eh. Kaya binabanatan nila yung confidential funds ni BP Sara. Dahil ang Duterte, specifically Vice President Sara Duterte, talagang binabanatan ng mga makakaliwa. Ang mga komunista, mga NPA. Di ba? So wag niyo sabihin si Marcos lang kasi presidente siya. O pustahan naman tayo. Bigyan niyo ng malaki na confidential fund si Marcos. Hindi mauubos ang NPA. Hindi mauubos ang komunista. Sa katunayan nga, lumalakas na ang komunista ngayon. Lumalakas na ang NPA. That is public knowledge. Wag na tayo magbiruan. Yan ang totoo. Yan nga sinasabi nila Greco, nasa Congress na nga yung mga komunista na yan eh. Yan ang sinasabi na ng taong bayan. Nasa loob na mismo ng Congress. Kaya wag niyong gawing palusot na mayroong karapatan ng executive or ang presidente sa seguridad ng Pilipinas. Hindi po. Sino sumisira ng seguridad ng Pilipinas? Yung mga lintik na komunista na yan. Yan ang totoo. Huwag nyo nang binobola mga taong bayan. Bakit takot kayo? Pagbigyan nyo lang. Sige, pagbigyan nyo lang 1 taon si BP Sara, bigyan yung confidential funds. Problema natin sa komunista, tapos. Problema natin sa NPA, tapos. Di ba? Kay Marcos, gagawin niya yan? Pwe! Lakas-lakas na nga ngayon. Billions and billions of confidential funds. If you want to legislate. Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay BP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si BP Sara kahit isyuhan pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans. Ang tapang talaga ni BP Sara.
Yan din ata yung suot niya, no? Nung nag-ano kami. Kaya tingnan ko nga sa pictures. Yan din ata yung sa presko na yan. Yan na mismo. Oo, yan na yung suot niya. 'Di ba? Talagang iba si BP Sara. Inuuna niya ang taong bayan. Pero kabilib, dahil hindi siya magtatago, haharapin niya. Sinabi niya yan. Of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan Etong Zoom meeting na ito. Andyan po kami. At tinanong ko rin kanina si Dr. Badoy, good thing hindi siya pinatawag. Pero may mga pinapatawag po na NBI na umattend lang nung Zoom meeting na yan. Nag-Zoom lang kami. Kasi kailangan kumalat yung balita na habang andyan dyan si Atty. Lopez at inaatake, dapat dalhin sa ospital, walang gumagalaw. So naka-Zoom kami. 'Di ba? Ang problema niyan, pinatawag ng NBI. At may mga nagsasabi sa akin, Coach Oli, huwag ka nang umattend nung Thanksgiving party ni BP Sara. Kasi baka kayo naman ang ipatawag sa Quadcom. Diba? May mga kapamilya tayo at kaibigan nagsasabi, naku, pagkakaisa-isahan kayo ng mga yan, talagang mainit eh. Mainit sila kay BP Sara at saka mga yung tumutulong kay BP Sara, talagang gigipitin, iipitin nila. Kaya nga again, sinasabi ko sa inyo, si Banat Bay nga, 7 ang kaso this year lang. Ganyan po nila ginigipit. No? Yan ang labanan ngayon. So sabi ko, hindi, wala na tayong magagawa eh. Nag-confirm na ako. And hindi naman tayo pwedeng takutin. Kasi kung tatakutin tayo, sino na magsasalita? So pag ayaw nilang umattend tayo at ayaw nilang ma-meet natin si BP Sara, wag na lang. Ay, hindi pwede yun. Hindi po pwedeng ganon. Nasa demokrasya tayo. Ano ba tayo? Komunista. Di ba? So, ngayon, kung gusto ninyo, kasi total, ganyan ang gagawin nyo eh. Ay, patawag yung Zoom meeting, pinapatawag ng NBI, kailangan na umattend, ganon. Ito naman ngayon, baka naman patawag din ng Quadcom. Para hindi na kayo mag-research, gusto nyo, submit ko na. I-submit ko na sa inyo kung sino yung umattend. Di ba? Para hindi na kayo nagkakaproblema. Sabihin nyo lang, patawag ng Quadcom. Ba't kayo nasa Thanksgiving? Alam nyo naman na may pinapatawag siya ng NBI. Di ba? Padaliin ko na trabaho nyo kasi si Barbers nga nagsumbong sa NBI. Imbis na sabi nga ni Atty. Topacio, gawaing tamad yan. Imbis na nag-research siya, tapos naghabla siya. Anong ginawa? Pinaimbestigahan sa NBI, ipinasa sa NBI yung trabaho. Sabi, pambihira. Para hindi nyo na pagtrabahuin yung NBI, submit na namin yung mga pangalan nandiyan dyan. Okay sa inyo. Diba? Para hindi na, tapusin na natin. Kasi alam mong gagawin niya, nananakot talaga eh. Papatawag namin yan. Ilang araw lumabas sa media, papatawag namin yung mga yan. Ano yung kay Barbers? Ganun din. Ipinaiimbestigahan sa NBI yan, imbis na idinimanda na lang. Ganyan ang labanan ngayon, takutan eh. Di submit ko na yung pangalan nila, di ba? niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo? Sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Hindi naman grave threat yung sinabi ni BP Sara. Kasi pag namatay siya anyway, na-discuss ko na yan madalas na talagang nagbobobobohan lang itong mga Quadcom na ito. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Sabi nyo yan. Hindi kami naniniwala sa inyo. Hindi sa wala kaming tiwala sa NBI, ha? Hindi po sa ganun. Pero at this moment, at this season, at this government of Marcos,
Hindi kami naniniwala sa inyo. Alam niyo kung bakit? Si BP Sara nga hindi naniniwala eh. Mas paniniwalaan namin si BP Sara kaysa sa inyo mga NBI. Kasi nakikita namin eh. Kayo ginigipit ng Pangulo eh. Si BP Sara kahit gipitin, pumapalag. Diba? So, hindi kami naniniwala sa inyo NBI. Pa hindi naman sumipot ang bise sa nire-schedule ng sabina. Nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni Larry Gadon para bawiin ang lisensya ni BP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatakdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff noong alkalde pa lang siya sa Davao City. Wala Galing nila, no? Ganyan sila maghalukay ng kaso. Ang tagal na niyan. 'Di ba? Halukay kaso talaga itong gobyerno. parang rekomendasyon tungkol dito. Case has been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-actionan ng I don't know who's the current justice in charge for that. Nagbabalita mula sa frontline, Gary de Ito, tingnan po natin to ha. Ayan, ito po yung kaninang nakausap ko po si BP Sara dyan. Shout out sa iyo, Coach Oli. Maraming salamat sa iyong suporta. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat din sa iyo, BP Sara. And sana yung request ko, pagbigyan mo na. Ha? I hope you will be the next president. Sooner or later. Merry Christmas din sa iyo. And salamat sa suporta mo sa bansang Pilipinas. At eto naman yung isang video niya na pagsuporta niya kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kaniyang mga pangarap para gumanda at mulambo ang ato ang nasod. Yun. Ang ibig sabihin ata nun nung Bisaya na yun, ginugel ko. O, Dan Fernandez, nakakuha ko sa iyo ng style. Si attorney Google, Dan Fernandez. Ang ibig sabihin ata nun para sa pag-unlad ng ating bansa. Yan. No, pero kung may mga Bisaya dito, ilagay nyo na lang dyan sa comment section kung ano yun, ano ibig niya sabihin. Pero yun ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni BP Sara according sa Google. Maraming salamat. Ito naman, pag-usapan natin. Itong magkapatid na budol-budol. Ito si Amy, budol-budol din. Pakinggan natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan At discuss muna natin yan Lagyan natin dito picture nito si Ana. Hi? Nawala na yung picture mo, Amy. O yan, yung picture ni Amy lagay natin. Budol-budol din to si Amy. Alam mo, ang yabang-yabang pa nito, kine-question, bakit wala naman yung version ng AKAP na yan, parang redundant na yan, bakit kailangan pa niyan, wala naman sa listahan niya, bumula-bula na ang bibig niya, daming sinabi patungkol sa AKAP. Di ba? Hindi naman, wala yan bakit biglang naisingit yan, ganyan, bula-bula pala ang bibig. Yung pala budol-budol, ibinalik din pala. Anong gusto? Meron din dapat ang Senado. Para kayo naging ACDC. Attack, collect, defend, collect.
Ibig sabihin, inatake nyo lang para magkaroon kayo. Pero hindi nyo talaga planong pigilan dahil masama yung akap na bakit isiningit yan ni Martin. Diba? Ang issue dito, kung pangit yung akap na sinasabi ninyo, kung anong sinabi ninyo sa akap, whether applicable sa House at sa Senate, pangit yan. Diba? Kung hindi maganda yan, ba't hindi natin kailangan, yan yung sinabi nyo eh. Ang dami nyong kasiraang sinabi dyan sa akap na yan, kung ano-ano. Diba? Narinig nyo naman yung hearing, di ba? Kung ano-ano. Ngayon, ganun din pala, papasa rin. 26 million, 21 million sa Kamara, and 5 million naman, dito mapupunta 5 million sa Senado. Pambihira, no? Naglolokohan ba talaga tayo? Kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara. Mali ito, bilyon. Bakit milyon yan? Bilyon. Na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Ang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon. Transparency ang tawag mo ron? Dapat meron kayo para may transparency. So pag wala kayo, walang transparency. Mismo din talaga mga politiko, no? Na makatulong sa pamamagitan ng akap. Naku, ang dami na nating abulo na binibigay sa taong bayan. Ang dami na nating alam mo, hindi ako against sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero hindi yan ang the best na pamamaraan. Yung bigay ng ayuda. Naging ayuda country na tayo. Pambihira naman kayo, Senado. Kayo inaasahan naming sisilipin to. Nagkaroon lang kayo ng 5 milyon. Pasado na. Diyos naman. Budol din kayo eh. Alam mo kanina, sasabihin ko. Alam, baka magalit si VP Sara eh. Sabihin niya sa akin, huwag mo nga akong pakialaman eh. Alam mo, gusto ko sabihin sa kanya, alam mo, VP Sara, huwag ka na maniniwala ulit dyan kay Amy ha. Budol yan. Yung kaibigan mong yan. Nang dahil sa pambubudol sa'yo, buong Pilipinas ngayon nagsasuffer. Kaya nga sinabi ko na lang kay VP Sara, sana tumuloy kang tumakbo sa 2028. Yun na lang yung medyo lighter na version na instead na sabihin, huwag ka nang papabudol dyan sa kapatid ni Marcos na si Amy. Baka mamaya kung ano na naman ibulong, huwag kang tumakbo, hayaan na si Martin. Pwe! Budol-budol talaga to mga to. Tama po ba? 21 billion para sa House, 5 billion for the Senate? More or less, gano'n. More or less. 21 billion. Ba't ang nakalagay dito? Pondo para sa akap, ibinalik ng version ng BICAM pero binabaan ng 26M. Kayo talaga, GMA, Billion yan, billion. Ayuda yan, ha? Tinabo na ipasok nila. Samantalang yung kine-question nilang confidential funds kay BP Sara, 125 million lang. Malay ba natin yung ayuda-ayuda na yan kung talagang nakakarating doon? Ang chismisan nga dyan, 10% lang nakakarating sa taong bayan. Ayun, lumalabas na balita. Ang daming commissioner. Di ba? Kukomisyon sa taas, kukomisyon si mayor, si barangay captain, etc., etc. Bakit ba hindi na tayo makaalis diyan sa ayuda na yan? Marcos, ang daming naging pauso ng administrasyon mo. Una, ayuda. Pangalawa,
Bangag. Di ba? I mean, hindi kita pinagbibintangang bangag, Marcos. Pero masisisi mo ba ang taong bayan kung ayaw mo magpa-drug test? Eh di anong iisipin nila sa'yo? Di bangag ka talaga. Di ba? Ayuda. Bangag. Ngayon, may uranium ba yun? May bago na naman. Oh. Ngayon, masyado matindi ang hearing ngayon. Quadcom, confidential funds, lahat yan. Ngayon, komunista na sa loob, di umano mismo ng Congress. Wini-weaponize, ginagamit. Para kanino? Para sa Duterte. Yan ang sinasabi. Marcos, ano ka ba? Yang administrasyon mo, puro na lang ganyan. Alam mo kaninang usapan, kawawa tayong Pilipino. Mauubos ang pera natin. Pati gold reserve, pabawas na ng pabawas. Kawawa tayo. Kawawa ang Pilipino. Pag nagtuloy ang korupsyon, puro utang na nga tayo eh. Yan ang lumalabas. Anong nangyayari sa atin? Diba? Yan ang usap-usapan. And we cannot blame the people na nag-uusap ng ganyan. Dahil itong mga walang kakwenta-kwentang akap na ito. Diba? Bakit may mga kailangang bigayan ng DSWD dadaan sa mga politiko? Trabaho na ba ng Kamara, ng Congress ang mamigay ng bigas? Panahon mo lang yan, Marcos, nangyari. Pasensya na doon sa ating mga makikinig. Alam ko naiintindihan nyo ako. Kasi marami sa inyo ganyan na eh. Talagang inis na sa nangyayari sa bansa natin. Kaya nga, again, uulitin ko. Yung sinabi ko kay BP Sara, we cannot afford anymore. Kailangan ka ng tumakbo. We need you, BP Sara. Grabe to. Kita mo, instead na pumalag yung mga ibang congressman na bakit na yung mga komunista di umano ay nasa loob. Tingnan mo yung iba, tahimik. Yang nangyayari sa ayuda, anong nangyari? Kinunsinti pa ng Senado. Mga politiko, tahimik. Sino na lang talaga nagsasalita laban sa mga yan? Si Inday. Si BP Sara. Yung iba, busal na rin ang bibig. Nakakainis. Di wala ding kwenta yung pinag-usap-usapan nyo dyan sa Senado. Nakala ko, kala ng taong bayan, aalisin nyo yung akap na yan. Kukuha lang pala kayo ng 5 bilyon. Pwe. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. Ito dahil sa pangarap mo, nagugulo buong Pilipinas. Hindi totoo. Saka nakakita convicted siya pang nagpapakulong. Dahil sa pangarap mo, tapatin na natin, dahil sa pangarap mo na hindi mo kayang labanan ng patas na laban si BP Sara. We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang akap ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Nanatili naman sa 7... nasa DSWD na nga. Bakit gusto nyo pang dumaan sa Congress? Ba't gusto nyo pang dumaan sa inyo? Hindi nga maintindihan eh. Ang dami na nating mga abu-abuloy. 133 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Lahat tinan mo, lahat na dagdagan. Tapos Office of the Vice President na bawasan. Dahil wala raw request si BP Sara. Kahit naman mag-request ginigisa lang. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President
na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection. Lahat ang daming tinaasan. Yan nga masakit eh. Tinaasan nyo tapos Office of the Vice President. Tinapyasan. Yan ba ay patas? Yeah? Oh. But anyway, alam mo sa totoo, no? Kami ay masaya dahil nakita namin si BP Sara na we are looking forward to a better administration. Eh, nakikita namin na lalaban si BP Sara, no? I mean, hindi po kami nagtatawag dito. Baka sabihin nyo na naman, rebellion, sedition, terrorism, kung ano-ano na namang title ang sasabihin nyo sa amin. Ano sasabihin nyo kay BP Sara? Hindi yun. Ang ibig sabihin ng lalaban na hindi basta-basta kami nagpapaapi. Hindi yung magte-terrorism. Huwag nga kayong corny. Huwag nga kayong nagbobobobobohan, kayong mga nasa administrasyon. Di ba? Kasi ganyan ang gagawin nyo. Hindi. Ang ibig sabihin lang, si BP Sara, hindi takot sa inyo. Yun lang yun. Hindi porket hindi siya takot, terorista na. Wag bobo, ha? Please lang, wag bobo. At na-energize kami, na-inspired kami. Kaming mga nandoon kanina at ako personally nakita ko tuloy ang laban at malapit na. Malapit na makakamtan natin ang mapayapang at maunlad na Pilipinas. Yung tunay na maunlad at bagong Pilipinas. Hindi yung nilolokong bagong Pilipinas. Huwag po kakalimutan, subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, God bless everyone.